Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, problema ng Dagupan City, Pangasinan sa nakabinbing basura sa ipinasarang dump site, layong matugunan ng lokal na pamahalaan ngayong 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Inanunsyo ng Dagupan City Mayor Belen Fernandez yang itarlaya go signal so sangguniang panlungsod ni Dagupan City, Pangasinan pian makagaway transaksyon kaiba sa Wholesome Philippines pian makagaway solusyon at tilakya basura dump site dyan barangay Bunuan, Bukig. Ang gaman abayag lang sarado so dump site ya abitla, problema ninsan siya so akatambak ya basura. Nanunutan niya sa kay saray solusyon niya arumog ya alkalde at say pangusarya geocycling o say pangiterya usar at saray bengatdan intambakla say pre-qualified residual waste at undalan at proseso pian magmaliwi alternatibong raw material o dino alternatibong fuel ya usaran at panggawa ya semento. Bilang kabiyangan ya inisyatiba say lokal a gobyerno so angaliw ya dump truck pian lalon untulong at panag-apigar na saray bunton na basura say gitma at nasumpal so problema at basura natan at taon. Manlalapod dyan RP Dagupan City, Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Mga proyekto sa ilalim ng Philippine Rural Development Project inaasahang ipatutupad ng Department of Agriculture sa Cordillera sa rehiyon ng Cordillera ngayong 2025 sa Mountain Province at Ifugao. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Maipatungpal itaatawan tinasrok 975 million pesos a farm-to-market roads, waterworks system, and canal irrigation system projects the Department of Agriculture Cordillera. In padamag ni DA Regional Field Unit Cordillera PRDP Action Officer Jovelyn Valenciano, adagitinasaw a proyekto ti DA CARC at maipatungpal babaan iti Philippine Rural Development Project para iti probinsya ti Ifugao maisayangkat ti improvement ti duwa nga farm to market roads a pakiaramanan ti Cabaluta Ponghal Buya-Buyan FMR ken ti Santo Domingo Namnama Putyahalag FMR nga gatad iti nasrok 800 million pesos. Maipatungpal met sa ti construction ti Lagawe Water System nga gatad iti 96.7 million pesos ken construction ti Asipolo Level 2 Potable Water System nga gatad iti nasrok 18.5 million pesos. Dito'y Mountain Province maipatungpal sa Sabangan ti improvement ti Sabangan Canal Irrigation System Project nga gatad iti nasrok 155.3 million pesos. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro, sisimulan na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Sisimulan na ng Office of the Civil Defense o OCD, katuwang ang pamalambayan ng Nauhan, Oriental Mindoro, ang flood control project sa Barangay San Jose sa nasabing bayan. Ayon sa pabalidang kagawaran, ay kanilang pagkakalooban ng pondo na ilalaan sa proyekto sa Barangay San Jose na kadalasang binabaha sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Anila, ang infrastrukturang itatayo ay siyang pipigil upang hindi na umapaw ang ilog na kumukonekta sa baybaying dagat na nasasakop ng naturang barangay na nagiging sanhi ng pagbaha. Kaugnay nito ay nagsagawa ng inspeksyon ng OCD kasama si Nauhan Mayor Henry Joel Teves sa pagtitirikan ng proyekto kamakailan. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas
World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Una sa 19 na cruise ships para sa 2025 na inaasahang dumaong sa pantalan ng Puerto Princesa, dumating na nitong ikapito ng Enero. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lizelle Pilapil. Agsampit sa pantalan ng syudad ang Puerto Princesa ang MS Nordam kaapon, petsa 7 ang Enero, ang kauna-unahan sa 19 ka mga cruise ship nga ig sa saringan nga mga bisita sa syudad dading dagon nga dya ang 2025. Bilang dya sa 4 ka mga cruise ships nga magabot dading bulan nga dya ang Enero, ig pinakauna sa 19 nga mga abot sa kabilugan ang 2025. Madedemdeman nga pera rin kabeses nga aga sampit sa syudad ang Puerto Princesa ang barkong dya, ig ang pagbalik ang mga cruise ship nga dya makon si City Tourism Promotions Division Chief Michi Meneses, isa ra dya sa matinlong senyales na kontento ang mga bisita nga agarabot digi. Dading ang kalibas nga dagon, 7 sa 14 nga bagbisita ang cruise ships ang agabitang, ang agbalik sa syudad, ig ang katingandigi ay ang buwat maiden calls o unang pagsampet sa pantalan ng syudad. Ing kakalipay da ang opisina ang tourism, ig pamunuan ng Puerto Princesa ang pagdayon nga pag-arabot ang mga cruise ship sa Puerto Princesa nga ikikilala rang pinaka igbibisitang destinasyon ang mga cruise ship sa Mimaropa ang akalibas nga dagon. Alinigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Lizelle mula sa Palawan. Yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Dagdag na konkretong kalsada sa bayan ng San Jorge natapos na ng Department of Public Works and Highways. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Natapos na ang konstruksyon sa dugang nga konkreto nga kalsada tikang sa Barangay Blanca Aurora pakadto sa Barangay Tumugbong sa munisipyo sa San Jorge, Samar, anunsyo sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office. Nagkakantidad ini sa 19.6 million pesos sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2024. Ginkokomponeran proyekto sa 480 meters Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may duha nga tag 6.1 meters nga kahilapad san lane, 5 ka unit nga pipe culvert agud malikyan ang pagbara san abid san tubig ug 25 nga solar LED lights. Sumala san DPWH Summer First, makakabulig ang kalsada para sa mas madali nga access sa mga tay-aw nga barangay ug para makahatag san maupay nga travel experience para sa ton mga mabisita sa waterfalls sa lugar. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, murang bigas sa ilalim ng Rice for All program available sa kadiwa ng Pangulo Kiosk sa Cagayan de Oro. Ang detalye ng balitang ito mula kay Romy Kapinpuyan.
Kadiwa Rice for All program gimonitor sa Department of Agriculture, Regional Field Office 10 sa Kugon Public Market sa Cagayan de Oro City. Kinaron nga masigurong access sa quality rice sa rasonableng nga presyo inabagan sa mga importer ug local dealers. Sumala pa ni DA10 Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan, ubos sa Rice for All program, ang bugas ana sa presyo gikan sa 36 ngadto sa 45 pesos bata kilo diha sa mga kadiwa ng Pangulo Kiosk sa Kugon Market nga mas ubos kaysa prevailing market prices. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Romy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Tandag, bayan ng Kantilan sa Surigao del Sur, isa ng ganap na first-class municipality. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipasigarbo karon sa lokal nga pangkamahanan sa lungsod sa Kantilan, Surigao del Sur ang pagkahimo na nining usa ka first-class municipality. Nasayran nga subay sa reclassification nga nakalatid sa Department Order No. 74-2024 gikan sa Department of Finance, pinasubay sa Section 6 sa Republic Act No. 11964 o nailawsab nga automatic income classification of LGUs. Usa na karon ka first class municipality ang maong lungsod gikan sa pagka second class municipality. Tungod kini sa paglambo sa ekonomiya sa maong lungsod o dedikasyon sa LGU nga mapalambo usab ang estado sa pagkinabuhi sa mga constituente niini. Subay niini galauman nga ang maong kalambuan magtunol og mas lapad nga oportunidad alang sa tanang mga kantilang loans sa umalabot pa nga panahon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. 6th Special Forces Battalion nakatakdang magsagawa ng malakihang WASAR training sa mga reservists ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Giuon papaunon sina 6 Special Forces Battalion na tulong tawang sina 1603rd Committee Defense Center diha binaybayin sina Sulu in Water Search and Rescue at WASAR training. Ang mga reservists tamo na muna quarters in tahon ini 2,500. Target nila mga duunon ka Lieutenant Colonel Roldan Mira, Commanding Officer sina 6 SF Battalion, imatawad participants na yung sinapaon nila sin December 2024. Magsuday ni hamay tay Lieutenant Colonel Mira supaya kahinduan si mga panghati iban ingat kapandayan in mga ini amay mapakay nila wakto si mga maritime emergencies iban singkay man ang paginisin aramhala jumatuwag kauman nila. Mga duno na nasabot na kura ina 6 SF Battalion amay nagparuli bihaon kapag dihil training atawa paganad ang mga raayat kauman atawa tumpukan amay lando mahalga supaya halom takama in mga ini haunon na jinis sinaramhala. Mga tumtumon na kapaunday sub-training in 6SF ang mga Barangay Peacekeeping Action Team atawa BPADS kaibanan pasisil sina Sulu mapuas na mga reservist iban kaibanan pa mga tumpukan amin nagkukunara isab sin expertise sa tawag kapandayan nila. Dahil RP Holo ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.